Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bumulabog kanina sa buong basketball world ang post si LeBron James tungkol sa Decision 2.0. Kung maalala nyo nga ang unang decision ni LeBron ay ang famous o infamous announcement niya ng paglipat sa Miami Heat para mabuo ang Big 3 nila Dwayne Wade at Chris Bosh. Isang galaw na gumulat sa buong basketball world. Well, ngayon nga ay wala siyang sinasabi kung ano ba ito. Pwedeng retirement announcement niya ito, pwedeng another few years para sa kanyang napakahaba na career. Pwede din na i-anunsyo niya na maglalaro siya ng 25 seasons o hanggang sa edad na 45 years old o kung ano pa man. Ganun pa man ay andun din nga ang posibilidad na maging announcement ito regarding sa kanyang personal brands. So who knows nga talaga mga kaibigan. Ang duda ng madami, ang announcement na ito ay ang kanyang farewell season at sasabihin niya na ang 2025-2026 NBA season ay ang huling taon na niya sa NBA. Well, 52% nga ang chance ito ayon sa iba't ibang betting sites. Sa ngayon ay bumubulabog nga ito sa buong NBA dahil kapag inanunsyo nga ni LeBron ang kanyang retirement o ang kanyang final NBA season, tiyak nga na sobrang aangat ang bentahan ng mga tiket. Lahat nga talaga magsisimahalan para sa Lakers, mapa-jersey man yan, pagkain sa loob ng arena, mga inumin, season tickets at iba pa. Tiyak nga na pag-aagawan din ng mga media networks ang pag-broadcast ng mga game ni LeBron. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Tingin nyo ba ay tungkol saan ang Decision 2.0 ni LeBron James? Habang kanina naman ay naganap na ang Dallas Mavericks debut ni Cooper Flag kasama ang actual NBA team at hindi ang Summer League team. Nabigyan tayo ng konting preview ng Mavs team na ito patungo sa 25-26 NBA season. Nilatag nila ang starting lineup ni D'Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis, and Derek Lively II. Yan din ang expected na starting lineup nila sa official games habang nagpapagaling pa si Kyrie Irving sa kanyang ACL injury at si Daniel Gafford sa kanyang ankle injury. Tinambakan nila ang OKC Thunder na walang SGA, Lu Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Nikola Topic at iba pa. Sa Mavs ay agad nating nasilayan ang pagiging all-around player ng number 1 pick Cooper Flag. Nagtala siya ng 10 points, 6 rebounds, 3 assists, and 1 block on 2 of 3 shooting sa 3-point line sa loob lamang ng 14 minutes of playing time. Wala din siyang turnover mga kaibigan, yung nga mahalaga dito. 7 points, 7 rebounds din si Anthony Davis in 15 minutes. 14 points si PJ Washington, 12 points Max Christie, ganun din si Jaden Hardy, at 5 points, 5 assists naman si D'Angelo Russell sa kanyang Mavs debut. Pinakita nga ni Cooper Flag na handa na siya sa NBA level. Kapansin-pansin ang kanyang pagiging fit as a all-around player para sa Mavs. Kung kailangan nga niya na magdala ng bola, mag-rebound, gumawa ng puntos at lumipensa, kaya niya nga itong gawin para sa team. Kaya naman magiging very exciting ang season na ito para sa Dallas Mavericks, lalo na kapag nakumpleto na ang kanilang lineup at bumalik na sila Kyrie Irving. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang expectations nyo sa team na ito ng Dallas Mavericks kapag nakumpleto na sila? Sa palagay nyo ba ay sila ang tutumba sa OKC Thunder? Sa palagay nyo ba ay papasok sila sa top 3 ng West o top 4?